Merong pasaway rito na nakapark ko. Sa parking lot ko, pambihira oh. Malamig na yung ano niya eh. Yung sa may makina niya eh. So ibig sabihin kanina pa siya dyan. Baka tropa na ito. Nilagyan ko ng note dun sa may ano niya, sa windshield wiper niya. Don't park here, please, thanks. May ganun pa, pag-aalang pa yun ha. Kahit nakakainis yung ginawa niya. Nakatanggap ako ng special offer mga dre, no? You are pre-approved to upgrade to the RBC Avion Visa Platinum Card. Okay? Tingnan ko nga itong kalokohan nila. Parang points card to mga dre, no? Matagal na nila akong inaalok na ito. Pero ayoko nga. Receive 15,000 Avion points upon upgrade. Ba? Baka sabihin, niloloko kayo ha. Ayan o. You are pre-approved, diba? 15,000 points. Annual fee 120. Purchase rate 20.99. Cash advance rate 22.99. Diba, ba't ako mag-upgrade? Eh, taas ng tubo nito. Yung isang credit card ko kasi mga dre, ano yun eh, kumbaga, mura lang yung tubo niya eh, 12.99 ba? Eh, ito 20.99. Oo nga, may points to, diba? Dollar per dollar, may points to. May marireceive pa akong 15,000 Avion points. Sabi niya is $350 equivalent yun. So, pwede mong gamitin pambili ng ticket. Sabi niya ganun. Pero, never mind. Good morning mga dre. Araw ng Miyerkules. May gusto lang ipakita sa inyo, baka sakaling makatulong. Okay. Ang sistema nito, barado. Tuwing pinaplas mo siya, yung tubig lumalabas na sa drain. So ang ibig sabihin niyan, hindi ka barado dito sa toilet bowl. Ang bara mo is nandun sa drainage pipe. Okay. Sa ganung pagkakataon, hindi na siguro sapat yung snake nyo na ganito mga dre, no? Yung snake na ipapasok mo doon, hindi na kasya yan. Buti na lang nahiram ko to sa part-time ko mga dre, no? By the way, dito ako sa sa school. Buti nahiram ko to sa part-time ko. At yun, nakuha namin yung bara. Oy, by the way, kailangan nyo tanggalin yung toilet nyo kung gagamitin nyo to. Kung eto lang yung gagamitin nyo, yung pangkamay, kung eto lang yung barado mga dre, no? Ang bara na sa toilet nyo, eto lang yung gamitin nyo, swak na yan, okay na yan, 100%. Hindi, mga 99% matatanggal na yung bara nyan mga dre, no? Plunger o eto pwede. Na nag-leak, kaya i-check ko yung Dalog dyan tayo, dalog pa. Hindi, sir. Sige, hawakan ko. Okay. Yan. Okay. Teka. Wait. Oh, sige. Okay na yan. Buwan mo pare. Sige. Okay na. Nakabas na yung konti ulo nito eh. Saan yun? Tatanggalin na to pare. May mano na siguro natin yung pag nilak pare, pababa na yan. Nagwawabli siya pare. Teka lang. Dito kami nagkakaproblema. Ito, umiikot kasi yan yung mga dreno. Ngayon, ito yung sinasabi kong yan o. Kita nyo, dapat yan dapat align yan mga dreno. Ibig sabihin, mas mahaba yung putol nila nito. Dapat iniksian pa nila ng konti para ito tapat na tapat dito. Kaya tuwing magpa-flash ka, umuuga kasi yan mga dre dahil sa pressure. Tuwing magpa-flash ka, yun nagkakaproblema rito. Oh, di mo na kaya ng Teflon dyan, no? Hindi na yan pare. Kunin ko lang yung susi dito. Tanggalin na natin ito. Visit na to. Hamak eh. Yan, dumami pang.
dito ako nagkakaproblema nung nakaraan. Kaya pinalitan namin to. Hopefully ngayon, hindi na siya magdulot ng problema. Dahil tinanggal uli namin, di ba? Parang mahinang klase itong mga dito. Hindi maganda tong na to. Etong brand ng CERN na to. Hindi umanap ang susi nito. Pinahin ko na lang lahat. Aba naman ito. Tapos nag-click. Tapos bumalik yung leak no? Tapos bumalik yung sakit niya. Okay. Mahalaga walang tubig dito di ba? Oo. Oo. I-flush mo pa rin muna ng mga 4 na beses para mapuno ito para makita natin. Wala na yan pare. 100%. Sa dami na natanggal ko eh. Binig ka na ako yung dala mo. Kaso, Yung truck na yan na pula mga dreno. Yan yung plumber na tinatawagan namin para may gawin sa school. Yung may gagawin sa school. Dahil hindi namin sila tinawagan ngayon, nakatipid kami ng siguro yung ganong klaseng trabaho, magtanggal ka ng bara, mababa yung 500 ton mga dreno. Tatanggalin mo yung kasi nagtanggal pa ako ng toilet eh, di ba? Tapos ginamitan mo ng steak. So mahal yung ganong klase ng trabaho. Pero isa yung toilet sa mga hanggat maaari iniiwasan kong trabahuhin mga dreno, especially yung pag mga barado tapos umaapaw tapos madumi yung toilet. Pasintabi sa inyo mga dre, pasintabi sa mga kumakain. Yun yung pumipigil sa akin para mag-plumber. Hindi ko kaya yung ganung trabaho. Hindi kaya na sikmura ako. Oy, nga pala, susoli ko yung yung ginamit naming snake. Hiniram ko lang yun dito sa part-time ko. Tinignan namin kung magkano tong snake na to. 414. Malaking bagay. Nakatipid ng 500. Plengke. Dahil wala tayong baon, bil tayo dito ulit sa docking. I-snow na naman ng manipis uwian na. Saan ako saan ako nakapark? Ito pala yung sasakyan ko sa harapan ko kasi lagi ako doon nagpa-park eh. Yung nasa harapan ng kotse na to, sa harap ko, ayan yung nag-aasin mga dreno. Yung nasa harapan ng kotse dito sa harap ko, ayan yung nagsasaboy ng asin. Kita nyo yung kalsada, malinis naman. Ibig bang sabihin, mag-i-snow, magdamag, kaya naglalagay na sila ng asin. Proactive sila ngayon Yan. So, gusto kong maipakita sa inyo kung paano siya mag-asin. Yan sumisira sa sasakyan yung asin na yan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa pang-ilalim nito dahil hindi ako anong tawag diyan, nagpa rust proof, winterproof sana sabihin ko eh.
Hindi ako nagpa-rustro. Tingnan natin. Sabi niya, stop laughing all the time. Clean your yellow teeth. Dentista yata to, walang customer Bubudulin mo pa ako, iba na lang. Wala akong insurance. Wala akong insurance sa dentista. Sabi ni Slasher, Dre, curious lang ako tungkol sa paluwagan nyo. Every kailan mo makukuha bayad sa'yo at paano yun? Parang pinatago mo yung pera mo. Tapos later on, kukunin mo at the same amount na binigay mo. Oo nga, no? Walang tubo. Lalo na kung yung paluwagan mo 1 taon. January hanggang December. De, ganito yan, Dre, no? Kaya marami pa rin sumasali. Kasi nga, let's say, ang simula, January, matatapos ng December, di ba? Unang hulog, kausapin mo yung may kanya, ay yung humahawak ng paluwagan. Ate, pwede bang ako muna yung mauna? Kasi ipapagawa ko yung bahay ko eh. So, pinagbigyan ka, nauna ka. Imagine, nakautang ka ng walang tubo. 'Di ba? At isa pa, sa maganda rin na gawin is, pang negosyo mo. Ate, pwede nga ako mauna? O, pinagbigyan ka. Let's say, 5,000 yung sweldo para sa 1 taon. Kung may 5,000, pautang mo. 20% yung tubo. 'Di ba? Para gabaan ka na. Let's say may tubo. Yung tubong binibigay sa'yo buwan-buwan, ayun na ngayon, yung panghulog mo. In a way, para kang nagkaroon ng negosyo na wala kang puhunan. Diba? Huwag kayo magpapatubo ng ganong kalaki. Pambira, masama yun. Ano yun? Kumbaga, may ano yun, may gaba. May gaba. Hinay-hinay lang sa tubo. Diba? Napakahirap kitain ng pera. Kaya kahit pa paano, diba, makita rin natin sa kapwa natin na huwag puro pera. Makatulong din tayo. Diba? Yun lang. Dark Knight. Dre, meron ka na bang tawag na hindi mo nagawa? Galing mo mag-handyman. Pogi ka pa. Hindi, wala yung pogi ka pa. Tawag na hindi nagawa. Ang dami. Sobrang dami. Iniiwasan ko yung anong tawag yan? Pagdating sa plumbing, yung mga tubig, may puputulin akong linya, magkakabit ng panibago. Especially kung kailangan ko mag-weld, kasi nahirapan ako mag-welding, mga Dre, no? Paano ba? Ito yung connection, di ba? Ganyan. Yung mag-weld ako dito sa ilalim, kasi tutulo yung yung LED. Marami na akong hindi nagawa. Tapos minsan tinatamad din ako. O kaya alam ko masyadong matagal gagawin at magagastusan yung may-ari. So sinasabi ko sa kanila na tumawag kayo ng technician, especially sa appliances. Tumawag kayo ng technician para sila na yung magdesisyon. Ang kagandahan nun, mga isang beses yung washing machine, kumbaga nasabi ko sa kanila na mahirap gawin, wala yung parts. Pero kung gusto nyo, tumawag kayo ng technician para baka sakali magawa nila. Tumawag silang technician. Tapos kung ano yung sinabi sa kanila ng technician, parang malapit sa sinabi ko. Ang sabi ng technician, palitan nyo na kasi magastos gawin yan, magastos palitan. So somehow, mga Dre, nagkaroon ng tiwala sa akin yung amo ko sa part-time na okay, diba? May alam kahit tamad. Hindi naman, mga Dre, paano ba? Hindi ako magaling, sobrang layo, maraming alam, hindi rin. Hindi mo kailangan magaling para magawa yung mga simple kong ginagawa. Madaling matutunan, minsan lang nga sabi ko kay Rain, yung iba common sense lang para magawa mo, yung ganon. Malakas lang yung loob ko siguro na gumawa ng mga bagay-bagay kahit hindi ko alam. Yung dryer, natatandaan nyo ba yung dryer? Dati akala ko pag dryer hindi umiinit, automatic yung sira, yung heating element. Pero napag alaman ko na marami pa palang pwedeng masira. Malakas yung loob kong subukan gawin yung mga bagay kahit hindi ko pa alam. Siguro nakuha ko yun nung nandito ako sa Plaza Coordinate. Dumating ako sa Canada, complete
sasabihin ko sana completely engot ako. Pero kahit pa paano pala may idea ako konti sa pagko-construction. Pero oo nga, totoo, wala akong alam. Dumating ako rito, wala akong alam sa kung ano mang mga ginagawa ko ngayon. Nagkataon lang na dito sa plaza, maluwag sila in a sense na kahit hindi ko alam yung isang bagay na inuutos nila, sasabihin sa akin ng amo ko, sige, subukan mong gawin. 1 oras, 2 oras, 3 oras, naubos na yung maghapon ko, hindi ko pa nagagawa, kinabukasan uli. So, trial and error, kahit pa paano, ang laki ng naitulong sa akin nun. Napakahalaga na magkamali ka sa trabaho, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Kasi dun pa lang, matututunan mo agad yung mga bagay na hindi uubra o yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Ang dami ko ng pagkakamali. Kung iniisip nyo, ang dami namang alam nito ni Kuya. Parang, ito sabi ni Dark Knight diba? Ang galing na handyman. Kahit ano, pinapakialaman Pero, ang dami ko nang naging palpak. Natuto lang ako sa mga pagkakamali ko. At yun nga, gaya ng sabi ko, hindi mo kailangang magaling. Minsan, lakas ng loob di ba? Tsaka yung tiyaga sa pagre-research kung anong problema, kung paano gawin. Kasi, ano ba yun? Dati, sabi ko sa nanay ko, gagawin ko yung TV namin. Sabi niya gano'n, wag na, sisirain mo lang. Hindi ka naman marunong. Sabi niya, bubuksan-buksan mo. Tapos masira pa lalong, lumala yung sira. Sabi ko sa kanya, bakit na? Sa palagay mo, paano natuto yung mga gumagawa ng TV? Hindi ba nagsimula naman yan, walang alam yan? Nagsimula naman yan sa paninira bago natutong mag-ayos. Siguro kung may isang bagay akong may pagmamalaki, medyo masipag ako magbasa-basa. Tsaka yun nga, halimbawa may isang bagay akong hindi alam, panoorin ko paulit-ulit hanggang sa pag dumating yung point na gagawin ko na, alam ko na yung pwedeng iwasan, yung dapat kong gawin pag nagkamali ako, yung ganun. Kasi hindi mo lang dapat tingnan kung paano, let's say mag-i-screw ka, 'di ba? Paano kung hindi tumama, anong gagawin mo? 'Di ba? Anong alternative na paraan para mailagay mo yung gusto mong ilagay? Yung ganun. So, I think malaking naitulong sa akin nun na kailangan medyo mataba yung isip mo, 'di ba? Kumbaga maginoo ka kahit bastos. Hindi konektado. Hindi, basta mga Andre, magalaw yung isip mo, 'di ba? Mapaglaro, parang gano'n. Pero hindi yung puso mo, yung isip mo lang ang mapaglaro. Kung ano-ano sinasabi ko, 'di ba? Siguro siguro hindi tama yung magaling na handyman. Siguro matyaga, kasi kahit nagkakamali ako, ginagawa ko pa din. O kaya matapang na handyman kasi hindi ako takot magkamali. Pag nagkamali ako, bibili uli ako ng panibagong parts, i-charge ko na lang sa may-ari. Salbahe, kailangan matapang ka, madiskarte ka, at napaisip ako dun sa tanong mo, Dark Knight. Marami, naalala ko tong kapitbahay namin. Isang beses humingi siya ng tulong sa akin kasi yung isang gripo nila gusto niya nang patayin. Ngayon parang nilagay niya lang ng hose yun, tapos yung hose binusalan niya kasi nga nagdi-drip siya. Sabi ko, madaling trabaho lang to. So tumulong ako. Wala akong balak maningil, gusto ko lang tumulong kasi simple lang yun Papatayin ko yung supply, puputulin ko yung tubo papunta sa gripo. Pagkatapos may shark bite na anong tawag dito, na cap. Sarado na yun. Ganun lang kasimple yung trabaho. Hindi tatagal ng 5 minutes. So sige, gagawin ko. Pinatay yung supply, okay, pinutol ko yung supply ng tubo papunta sa gripo. Yung pinagputulan ko, nilagyan ko ng cap.
Tapos na, saglit lang. Eto na, binuksan yung supply. Hindi pantay yung pagkakakap ko. So naglilik yung tubig. Sabi ko, pakipatay uli yung supply. Pinatay yung supply. Tapos inayos ko. Naayos ko na. Okay, buksan mo na. Eto na. Nung binuksan, patay. Nasira na yung ball bulb. Ibig sabihin, kahit binuksan na, ayaw sumama nung pinaka ball, hindi na siya umaangat, kaya nakasarado lang siya. So, anong kailangan natin gawin ngayon? Imagine yung anong tawag dito mga dreno, yung main pipe na nagsusupply sa buong building, yun na yung kailangan putulin. Sinabi namin sa may-ari, sabi na may-ari, hindi ko gagawin yan. Pinakialaman nyo, kayo yung gumawa. Kasi alam ng may-ari, malaking trabaho eh. Tapos, ayaw gawin ng may-ari. So, ako ngayon, imbis na wala akong problema, naging problema ko pa yung hindi ko problema. Kasi, kailangan ng putulin yung ano mga dreno. Anong tawag yun? Yung pipe na makapal na ano. Nakakalimutan ko pa. Basta yung supply nagsusupply, yung linya nagsusupply sa buong building. Walas teka ako. Ang laking problema. Tumawag kami ng plumber ngayon. Sabado yun eh. So, sa pagtawag ng plumber, papunta pa lang yung plumber, magbabayad ka na ng mahigit 300. Pag ginawa yung trabaho, ang pinakamura mo pwedeng bayaran is 500. Di, ang mahal. Di, ngayon, yung problema nung ang kapitbahay ko, dinala ko na, di ba? Ako na ngayon, yung parang, ako na yung may kasalanan. Shoot. Di, nilakasan ko yung loob ko. Kasi, yung nangyari nga sa ball bulb na yun, mga tayo, yung ball bulb, parang pinipihit pag sa main supply, yung papatayin mo para mamatay lahat ng supply. Masyado nang matanda, matagal lang in-install, kaya yun na, prone na sa pagkasira. Naayos ko naman yun. Hanggang ngayon, wala naman siyang reklamo. Mahigit 1 taon o 2 taon na yata yung lumilipas. Pero isang bagay yung natutunan ko ron, na yung simpleng kagustuhan mong makatulong, pag-isipan mong maigi. Kasi akala mo simple yung trabaho, pero kung ano man yung maging problema sa pagtulong mo sa paggawa ng simpleng trabaho na yon, magiging pananagutan mo yon. Gusto mo lang makatulong, pero sa huli baka ikaw pa yung masisi. So mula noon mga dreno, kumbaga pag may mga nanghihingi sa akin ng tulong, hindi ko na kumbaga hesitant na ako. Yun ang masama pag masyado kang magaling. 'Di ba? Gusto mong tumulong ng tumulong. Pero anyway mga dreno, dito na ako sa bahay. Thank you sa mga tanong nyo. Hanggang sa ulitin mga dre. Matapang lang ako, hindi ako magaling. Pero alam nyo, yung mga minsan gustong may ipatrabaho sa akin, ayoko ding gawin kasi hindi pa ako ganun ka-confident na gawin yung isang bagay. Let's say may makiusap sa akin na gawin yung kitchen nila o yung toilet nila. Hindi ako ganun ka-confident kasi ayoko makarinig ng disappointment galing dun sa taong nagpagawa sa akin. Ayokong makarinig ng yung hindi sila masatisfied, di ba? Kaya sabi ko kumbaga busy na lang siguro ako. Kontento na ako sa part-time ko. Lalo na kung Pilipino yung magpapagawa sa akin. Kasi alam niyo naman tayo mga Pilipino, di ba? Medyo mataas yung standard natin, lalo na alam natin na magbabayad tayo. Kaya mas gusto ko na ang kliyente ko ay ibang lahi. Pasado yung gawa ko sa kanila. Pagtsatsagaan nila.